Ilang minuto ang nakalipas bago ang sakuna. Makikita natin si Rockil na nagbibigay ng instruction at sinasabihan si Damian na makinig maigi sa kanyang sasabihin at mayroon daw siyang ipapagawa dito. Magiting namang sumagot si Damian na opo kamahalan. Sinabi dito ni Damian na ang Crown Prince daw ay may busilak na puso na bukal sa kalooban ng pagtulong sa mga pasyenteng nangangailangan. At dahil dyan ay taos puso niyang susundin ang anuman ang iutos nito sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Makikita naman natin dito si Rockil na tila kinilig sa sinabi ni Damian at sinabing kung ganun daw ay maari daw ba siya nitong hampasin ang kanyang espada. Tila naman nasira ang pagtingin ni Damian kay Rockil at iniisip nito na nawawala na ito sa katinoan. Sa pagpapatuloy ni Rockil, sinasabi nito na gusto daw niyang hampasin siya hanggang sa mabasag ang ice shield. Tinanong naman ni Damian na kung seryoso daw ba siya. Masaya namang sumagot si Rockil ng oo. Dito ay makikita natin ang system window kay Damian at sinasabing ang respeto daw niya kay Raquel ay bumaba. Sa pagpapatuloy ng kwento, makikita natin si Garden na nagising dahil sa usapan ng dalawa at maririnig naman natin mula sa labas ng bintana si Damian na sinasabing bakit daw siya. Dagdag pa ni Damian na gusto daw bang mahatulan siya ng pagtataksil dahil sa pinapagawa nito. Sagot naman ni Rockil na kailangan niya lamang tamaan ang shield para daw maligtas niya ang ina ng mga Dinrayor. At yan daw ang paraan para lahat daw sila ay mabuhay. Makikita naman natin si Garden na tila natutuwa pa habang nakikitang nag-uusap ang dalawa, bagamat hindi naman niya alam kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Makikita din natin dito si Damian na todo ang tanggi sa gustong ipagawa sa kanya ni Rockil. Sa pagpapatuloy ng pagkumbinsi ni Rockil, tinuro niya si Damian at sinabing siya din daw. At sabay turo sa sarili at sinabing siya din. Sa ginagawang ito ni Rockil ay hindi talaga maintindihan dito ni Damian ang kanyang ibig sabihin. At sinasabi dito na kailangan niya ng mas malinaw na paliwanag. Sagot naman ni Rockil na andin daw ang paliwanag sa nakasulat na description sa 10,000 Years Snow sa Secret Vault. Sumagot naman si Damian na kung ano daw ang connect nun sa paghampas niya sa kanya. Muling sumagot si Rockil at sinabing gagamitin daw niya ang mga nabasag na yelo na magagawa lamang kapag nabasag ang shield at ito ay maaring ihalo sa gamot. Dito ay napapaisip na si Damian at nakakuha ng ibang idea at tinanong niya kay Rockil na bakit daw hindi na lang niya ibaba ang shield at saka dun daw niya ito maaring paghahampasin. Umiling naman dito si Rockil at hindi sumang-ayon sa idea ni Damian at sinabing imposible ang kanyang naiisip. Makikita natin dito na nagsagawa ng halimbawa si Rockil kung paano gumagana ang ice shield. Makikita natin ni Rockil ang buzzer at ito ay naglabas ng shield. Matapos ay makikita naman natin na tinanggal nito ang shield na kanyang ginawa at natira lamang ang buzzer na kanyang hawak. Sinabi dito ni Rockil na kailangan daw niya itong padaluyan ng mana upang makagawa ng ice shield. At sinasabi din dito ni Rockil na gusto daw niyang maging maingat ito sa lahat ng kanyang ginagawa. Dito ay tila naintindihan ni Damian ang ibig sabihin ni Rockil at sinabi na kung susumayin daw ay gusto daw niyang hatawin at basagin ang shield nang hindi siya nasasaktan. Makikita naman natin dito si Rockil nag-ala action star na pagturo pa kay Damian at sinabihan itong tumpak. Sanabihan naman ni Damian si Rockil na maari daw siyang akusahan ng pagtataksil sa bayan kung sakaling gawin niya ito. At tinanong niya ito na kung paano daw niya magagawa ang bagay na ito. Dagdag pa ni Damian na hindi daw niya magagawa ang ganyang klaseng bagay, at giit din nito na hindi daw siya maaring maging hapos lupa. Dito ay nagsabi si Damian na kung maari daw ba siyang bigyan ng karagdagang sahod kada hampas daw niya sa shield nito. Dito naman ay tila natuwa si Rockil nang marinig na pera ang usapan at sinabi nito na gusto daw ba niya talagang mabayaran para lang hatawin siya. Buong loob naman sumagot si Damian na oo. Habang nakahawak sa kanyang dibdib at nakayuko, sinabi ni Damian kay Rockil na iniisip daw siya nito bilang mag-aahon sa kanya. Dagdag pa ni Damian na nirerespeto daw niya kung paano daw nito alagaan ang ibang tao nang walang hinihinging kapalit. Ngunit ito daw ay ibang bagay kaya't kailangan daw niya makakuha ng kabayaran para dito. Dito ay tila natulala at napaisip si Rockil sa mga sinabi ni Damian at iniisip nito na ang dahilan daw ng pagiging miserable ng buhay ni Damian ay ang pagiging mahirap nila. At maging sa nobela, siya ay sobrang kuripot ngunit hindi lang napapansin. Makikita natin dito si Garden na naglalakad papunta sa kanila habang dala ang tiyaan na hinanda para sa mga ito. Makikita naman natin dito si Rockil na may halong pag-akbay pa kay Damian at sinasabing katulad daw talaga niya ang tungkol sa kanyang nabasa. Nagtataka namang sumagot si Damian na kung ano naman daw ang kanyang nabasa. Sumagot naman si Rockil dito na alam daw niya na ganyan siya ngunit nang makita daw siya nito sa personal ay mas walang hiya pa pala daw ito. Nagtataka naman si Damian sa mga pinagsasabing ito ni Rockil. Makalipas ang ilang sandali lamang.
Makikita natin si Rockil na pumayag sa kagustuhan ni Damien at sinasabing bibigyan daw siya nito ng isang araw na kabuo ang sahod kada hampas nito sa kanyang ice shield. Makikita naman natin dito si Rockil na nilabas na ang ice shield at tila handa na sa pag-ataking gagawin ni Damien. Sumagot naman si Damien dito na sana daw ay mabigay niya agad ang pera sa tamang oras at walang delay, sabay ang bunot nito sa kanyang espada. At dito ay mabilis na hinampes ni Damien ng espada ang shield ni Rockil. Sa sobrang lakas ng hampas ay makikita natin ang pagtilapon ng dalang tiyan ni Garden sabay ang sigaw dito ng pagtataksil daw ng bayan ang ginagawa nito. Sa sobrang pagkagulat sa kanyang nasaksihan ay bumagsak ito sa lupa kasabay ng mga tiyan na kanyang inihanda at nawala ng malay. Sa lakas naman ng impact ng hampas ni Damien ay makikita natin na tila nahati ang simentong kanilang kinatatayuan at napaatras si Rockil. Makikita naman natin dito si Rockil na bagamat buo pa rin ang kanyang ice shield ay kitang-kita ang pangangatog nito. Muli ay itinaas ni Damien ang espada at sinasabi na hindi daw niya nagawang mabasag ang ice shield sa ganong lakas, kaya't ito daw ay muli niyang susubukan. Makikita naman natin dito si Rockil na tila handang-handa na sa impact ng pag-atake ni Damien. Tila natatae na nakapikit na gustong ilagan ang alam niyang napakalakas na magiging pag-atake sa kanya ni Damien. Natigilan dito si Damien at sinabi na hindi pa daw niya nahahampas ang espada. Nakikita naman natin dito si Rockil na awkward na ang pwesto na nanginginig-nginig pa at pasiga na sinabi kay Damien na bilasin daw nito ang pag-atake. Sumang-ayon naman dito si Damien at makikita natin ang isang malakas na pag-atake mula sa itaas. Dito ay tila nasaktan si Rockil sa pag-ataking ito ni Damien, ngunit ang shield ay nananatili pa ring buo, kayang sinunod-sunod ni Damien ang pag-atake dito. Makikita naman natin dito ang labis na pagkangatog dahil sa lakas ng impact ng atake ni Damien sa kanya, ngunit ang ice shield na kanyang hawak ay tila hindi man lamang nagagalusan. Iniisip naman ni Damien dito na kung kailangan daw kaya niyang lakasan pa ang pag-atake. Galit naman sinabi ni Rockil kay Damien na gaaman daw ito at gusto lamang magkaroon ng mas marami pang pera mula sa pag-atake. Dito ay nagseryoso na si Damien at tila gumamit na ng aura sa pagkakataong ito. Sa lakas ng nagawang pag-atake, makikita natin dito ang crack ng ice shield at tila tagumpay na sila sa pagkakataong ito. Hanggang sa tuluyan na nga itong nabasag at nagkapira-piraso ang mga basag na yelo nito. Makikita din natin dito ang labis na kasiyahan ni Rockil dahil sa nangyari. At dahil din dito ay nagtatalon at may pagpaikot-ikot pa si Rockil dahil sa gumana ang kanyang pinaplano. Pasiga na sinasabing nagawa din daw niya. Ang mahaba at walang sakit na buhay at ang mabuhay bilang isang mayaman. Sabay ang sabi niya na rin dito kay Damien na pulutin na daw nila ang mga basag na yelo sa lapag. Ngunit pagtingin nila sa lapag ay nakita din nila dito si Garden at nagtataka sila kung bakit daw ito nakatulog dito. Kudzu, ephedra, jujube seeds, peony roots, at licorice roots. Samahan pa ng ginger roots at Chinese cinnamon bark. Pag ito ay pinagsama-sama ay tinatawag na kudzu root tonic soup. At dito naman ay makikita natin na ilalagay sa kumukulong tonic soup ang basag na yelo na nanggaling sa nabasag na ice shield. Makikita natin dito ang system window na ang karanasan daw niya ay may malaking paglago sa paggamit ng mga kakaibang paraan. At nagkaroon din ng panibagong skill na tinatawag na tonic concoction ang na-unlock. Sinasabi sa window system ang katangian ng skill na tonic concoction level 1. Ang tonic na daw na kanyang iluluto ay magiging mas epektibo na 10% kumpara sa pangkaraniwang tonic. At sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga sangkap, malalaman daw agad ang detalyadong impormasyon tungkol sa bisa at mga side effects nito, maging ang antas na taglay nitong toxic. Sa kasunod na window system, sinasabi na nakabuo daw siya ng bagong recipe na base sa traditional tonic. Ang kudzu root tonic soup. Sa kabilang banda, sa may loob ng kanyang katawan, makikita natin si Puso na tila nag-ala barista o waiter sa isang restaurant at nakangiting sinasabi na, Sir Rockil, ito na daw ang ice kudzu root na kanyang in-order. Sa window system naman ay tinatanong dito ni Puso na kung gusto niyang gamitin ang kanyang skill na pagsusuri. At sumagot naman dito si Rockil at sinabing syempre oo. Sa system window ulit, sinasabi ang ice kudzu root tonic soup at ang mga katangian nito. Sinasabing ito daw ay kayang makabawi ng water energy at makapagpababa ng lagnat. Sinabi din sa system ang tamang pag-inom ay 3 beses pagkatapos kumain. At karagdagang impormasyon na sinasabing ang mga pasyente daw na may angina o myocardial infarction ay hindi maaring uminom nito. At sa huling impormasyon ang kanyang pangalan bilang gumawa o nagtimpla nito. Sa isip-isip ni Rockil, ito ay napakagandang kakayahan. Na hindi na niya kailangan subukan pa sa kanyang sarili ang gamot. At ito din daw ay nakakabawi ng water energy.
Dito ay ngiting tagumpay na si Rockil dahil sa gamot na kanyang tinimpla at ito ay iniaalay niya sa ina ng mga Dinrayor. At sinasabi niya dito na maliligtas na niya ang kanyang buhay. Bitbit ang gamot kasama si Damian, makikita natin ang anak ng pasyente na tila natataranta. Tinanong ni Rockil ito na kung kamusta daw ang kalagayan. At sumagot naman ang anak ng pasyente na hindi pa rin daw bumabalik ang lakas nito. Kaya't ito ay sinilip ni Rockil at natuklasang ang pasyente ay lalo pang hamina, at ang tanging pag-asa na lamang niya ay ang gamot na kanyang dala. At inaasahan niya na maging mabisa ito. Sinimulan niyang kutsarain ng gamot at ito ay nag-crack na tila bayelo at nagsimula ng ipainom sa pasyente. Sinabihan niya ang pasyente na medyo malamig daw ang isang ito. Sumagot naman ang pasyente na napakapait daw. Dito ay pabirong sumagot si Rockil na kung gaano daw kapait ang isang gamot ay gano'n din daw ito magiging kabisa. Matapos mapainom ng gamot ay makikita natin si Rockil na tila nagbibigay ng instruction sa anak ng pasyente at mga empleyado ng palasyo. Sa susunod na eksena ay makikita natin dito si Rockil na siya na mismo ang nag-aalaga sa pasyente kahit gabi. Mula sa pagluluto ng gamot hanggang sa pagpapainom nito. Makalipas ang 10 araw, makikita natin ang mga empleyado ng side palace na tila nalulungkot at manghiyak-ngiyak sa kanilang nakikita. Iniisip naman ni Garden na hindi siya makapaniwala na ang Crown Prince daw ang gumagawa ng gamot at nagpapainom mismo sa kanyang pasyente. At iniisip din nila na kung ganyan daw ba talaga siya mag-alaga ng pasyente. Dagdag pa kanyang iniisip na malaki na daw talaga ang pinagbago ng Crown Prince dahil dati lang daw itong walang hiyang bastos na tao, at dahil dito ay labis na respeto ang kanyang ibibigay para sa Crown Prince. At labis din na paniniwala. Makikita natin dito si Garin na maluha-luha habang iniisip ang mga bagay na ito at habang kagat-kagat din ang kanyang panyo. Sa kasunod na larawan ay makikita din natin na hindi lang pala si Garden ang nag-iisip ng mga bagay na ito, kundi ang mga empleyado din ng side palace at katulad din ni Garden ang kanilang mga reaksyon. Ngunit dito ay makikita natin si Rockil na tila ba nasisiraan na ng bait at sinasabing grabe daw ang kanyang pagtitiis para dito, ngunit ngayon daw ay sobra na ang kanyang pagod. Siya ang gumawa ng lahat, ang samuri, ang nag-alaga, ang gumawa ng gamot at ang nagpainom dito, ngunit kailangan niya pang kumapit para makuha niya ang kanyang reward pagkatapos paghirapan ang trabaho. Bigla ay may lumabas na system window at sinasabing ang paggamit daw niya ng Ice Kudzu Root Tonic ay naging matagumpay sa paggamot ng typhus fever. Dagdag pa ng window system na ang walang kapaguraden daw niyang pagbabante para sa kapakanan ng pasyente ay isang huwarang pagpapakita ng sakripisyo para sa iba. Sinasabi din sa system na ang mga nakasaksi daw sa kanya ay may mataas na respeto at pagpuri para sa kanya. At labis din daw siya nitong hinahangaan. Dagdag ulit ng system window na bilang karagdagan sa gatimpala para sa paggagamot, nakatanggap daw siya ng bonus mula sa isang title effect. Ang bisa ng kasanayang request for medical treatment fees ay tumaas ng 1.5 times. Nagulat naman dito si Rockil at sinabing ang title bonus effect daw ay tumaas ng 1.5 times na ibig sabihin ay bigla ay may lumabas ulit sa system window at sinasabing ang ina ng mga Dinrayor ay may inaasahang buhay na 27 na taon at 3 buwan. At ang kanyang bonus life na natanggap ay 5 araw bago pa ang title bonus effect. At ito ay round off. Kaya't ang final life bonus ay umabot ng 8 araw. At ang inaasahan na titirang buhay ay 146 na araw. Napangiti naman dito si Rockil at nasabing napakagaling daw nito. Iniisip niya na kung ang mga tao sa kanyang paligid ay igagalang siya at papuriin siya, ay tiyak ang mas marami pang life bonus ang kanyang matatanggap. Makikita naman natin dito si Rockil na nakatawang demonyo na naman at tila nagde-daydreaming na nakakakuha ng mga respeto at papuri galing sa mga tao habang sinasabihan ang mga ito na ililigaw daw niya ang kanilang paniniwala. Makalipas ang ilang araw, makikita natin ang isang karwahe na patungo sa isang mansyon. Sa loob nito ay nakasakay sila Rockil at Garden, saka ang mag-inang Dinrayor. Iniisip ni Rockil na sa pagkakataon daw na iyon ay kanyang nalagpasan ang ganong kahirap na sitwasyon. Ngunit ang pagpapatakbo ng klinik ng mag-isa ay talagang napakahirap. Dito ay kailangan na talaga niya ng professional na nurse. Paghinto ng Kalisha, makikita natin ang pagbaba ng mag-inang Dinrayor at sinasabing hindi daw sila makapaniwala na hinatid pa daw sila nito sa kabila ng pagpapagaling niya sa kanya. Dagdag pa ng ina ng Dinrayor na hindi daw niya alam kung paano daw niya masusuklian ang kabaitan na kanyang ginagawa. Sa isip-isip naman ni Rockil ay sinasabi nito na huwag siyang mag-alala dahil nabayaran na daw ito ng iba't ibang bagay. At dito ay makikita natin sa system window na ang puso, baga, bituka at atay ay nagbigay daw sa kanya ng 200 na health points dahil sa tagumpay niyang panggagamot. At ang kanyang kabuoang health points ay 500.
At dito ay totoo nang sumagot si Rockil at sinabing, wala daw iyon, dugtong pa niya na makita lamang daw siyang magaling ay sapat ng kabayaran sa para sa kanya. Makikita naman natin dito sa mag-inang Dinrayor at syempre kay Garden ang trademark na maluha-luha with matching takip bibig na emosyon ni Garden. Sa pagkakataong ito, tatlo naman silang magkakasabay dito habang sinasabing na antig daw ang kanilang puso sa sinabi ng kanilang Crown Prince. Mula dito ay nagpaalam na ang mag-inang Dinrayor, ngunit makikita natin dito ang mabilis na pag-awat ni Rockil sa mag-ina. Tumayo si Rockil sa karwahe at sinabing gusto daw niya siyang makausap. Nagulat naman dito ang lalaking Dinrayor at tinatanong na kung tungkol saan daw. Sinabihan ito ni Rockil na sumakay muna siya sa karwahe. Pagsakay sa karwahe, makikita natin dito ang lalaking Dinrayor na nakaupo sa harapan ng karwahe na tila ba siya ang magmamando sa mga kabayo pag ito ay aalis na. Nagtanong naman ito na kung ganito daw ba talaga ang paraan ng kanilang pag-uusap. Sumagot naman si Rockil at sinabing oo, at mayroon daw sila pag-uusapan habang siya daw ay nakaupo sa may harapan. Sinasabi naman sa atin ng author ng manhwa na kahit na ang Shinsegae ay ganito ang ginagawa. At sinasabi din sa atin ng author ng manhwa na ang Shinsegae daw ay isang corporation sa Korea. At dahil sa sinabing ito ng author, ay wala akong pakialam. Joke. Makalipas ang ilang sandali ay nananatiling tahimik at walang kaimik-imak ang dalawa. Iniisip na dito ng lalaking Dinrayor na kung bakit hindi man lamang nagsasalita si Rockil tungkol sa gusto niyang sabihin. At dito ay nagsimula na si Rockil. Dito ay binasag niya sa pamamagitan ng malakas na bugtong hinaga ang katahimikan na namamagitan sa kanilang dalawa. Sabay ang sabi din na sobrang sakit daw ng kanyang buong katawan. Dito naman makikita natin si Dinrayor na pinagpapawisan na at hindi alam kung ano ang ibig sabihin ito ng kanilang Crown Prince. Habang si Rockil naman ay may halong self-massage kuno pa na nalalaman. Sa pagpapatuloy ni Rockil, sinasabi nito na maraming araw daw ang kanyang ginunol sa pagtingin at pag-aalaga sa kanyang ina nang walang tulog. Habang umaarte naman na tila sobrang pagod ang kanyang pinagdaanan. Dito ay nakaramdam na si Dinrayor na naiisip niyang alam na niya ito. Nagsimula nang magsalita dito si Dinrayor at sinabing pinag-iisipan daw niya kung paano daw siya makakabayad sa kanyang ginawa. Mariin namang tumanggi si Rockil at sinabi na alam daw ba nito na hindi siya tumatanggap ng kabayaran para sa kanyang panggagamot. Maaari daw mawalan siya ng pasyente kung malalaman daw ng iba na mali ang kanilang pahayag. Sumagot naman si Dinrayor at sinabing gusto daw talaga niyang bayaran ang kabaitang kanyang ginawa sa kahit paanong paraan. Kumislap ang mga mata ni Rockil dahil sa narinig na ito kay Dinrayor at tinanong nito na kung totoo daw ba ang kanyang sinasabi. Dugtong pa ni Rockil na hindi rin naman daw siya ang pasyente. At muli niyang pagpapaliwanag, sinasabi niya dito na hindi talaga siya humihingi ng kahit anong bagay pag pasyente niya. Awkward namang sumagot si Dinrayor at sinabing oo. Habang iniisip nito na tila ba may masamang plano ang Crown Prince para sa kanya. Dito ay nagsimula ng maglabas ng data si Rockil galing sa kung saan at sinasabi niya dito na may sabi-sabi daw na isa siyang artist. Habang nakatingin sa kung anong tila biodata ni Dinrayor kung saan may samat-saring impormasyon ang nakalagay dito. Hindi naman ito naitanggi ni Dinrayor at sinabing oo. Ngunit dugtong niya dito na nangangarap pa lang naman daw siya. Dito ay seryosong tumingin si Rockil kay Dinrayor at sinabing may gusto daw siyang gawin ito para sa kanya. Makalipas ang ilang araw, sa bayan ng Frontera, inextra pa ang isang walang kwentang estatwa na tinakpan naman ng dahon. Maririnig natin ang pag-uusap ng isang semi-panot at isang binata sa bilihan ng prutas. At sinasabi ng semi-panot na kung narinig na daw niya ba ang balita. Nagtanong naman ang binata na kung ano daw iyon, sumagot naman ang semi-panot na ang Crown Prince daw ay naghahanap ng mga tao upang kanyang makatuwang sa kanyang side palace. Nagtataka namang tinanong ng binata na kung bakit daw niya ito sinasabi sa kanya. Makikita natin na ang semi-panot na sinasabing baka daw interesado siya dito dahil 5 taon na daw siyang walang trabaho. Dito ay malalaman natin na landlord pala itong semi-panot na kausap ng binata. Gulat naman dito ang binata at tinanong na kung bakit daw siya nag-aalala sa kanyang pagiging tambay. At sinabihan niya ito na wag daw siyang makialam sa kanya porke daw hindi daw siya nakakabayan ng kanyang upa sa tamang oras. Nakatawa namang sinabi ng semi-panot na landlord na 2 beses na daw siyang huli nakapagbayad. At dito naman ay tila nakapagpasya na ang binata at sinabing pupunta na daw siya agad dito upang makapagbayad na agad. Sa pag-alis ng binata ay makikita natin ang isang misteryosang babae na tila ba nakikinig sa usap-usapan sa kanilang bayan. Nagpapanggap ito na bumibili ng mansanas at nakaitim na baluti na animoy isang kulto. Aba teka, nood ka ng nood hindi ka man lang nagla-like and subscribe. Oo ikaw, mag-like and subscribe ka na. Bago pa uminit ang ulo ko.